is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening. In the gospel, Jesus fed 5,000. Those were only the men. They don't count the women and the children during that time. I would like to connect the Gospel of John, chapter 6, 1 to 15, the multiplication of the loaves, with Matthew, chapter 25, verse 42. That on the last day, the Lord will come and ask us, I was hungry. You did not give me food. So, in relation to the gospel, where 5,000 men, not counting women and children, were hungry, Jesus told Philip, we will feed them. And Andrew said, there is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these for so many? Mabait din yung bata. Binigay yung baon niya. Yun nga, ang explanation ng mga exegetes. Halimbawa, si Raymond Brown, well-known Catholic exegete. Si William Barclay, well-known evangelical biblical theologian. Sabi nila, nung binigay daw ng bata, napahiya yung mga iba. So nilabas din nila yung kanilang baon, tapos dinagdagan na lang ni Jesus. So mahalaga din ang ibig sabihin niya. Na napahiya sila, mayroon naman pala. Halimbawa ngayon, 800 million go to bed hungry every night in this planet, which is our common home. 1 billion na siguro ngayon yan with the global pandemic. Pero yung 1 billion, estimate ng mga environmentalist, with 1/2 of what is thrown, of the food thrown away by the people in the United States of America, we could feed all those people. Huwag na tayong pumunta doon sa buong mundo. Sa Pilipinas na lang. 3.3 million children undernourished. Kulang sa pagkain. Noon pa yun, wala pang pandemic. Hindi natin alam ngayon. Baka mas grabe na. I was hungry. You did not give me food. Chapter 25 nga ng Matthew. How can we feed all the hungry people? Children lang yung 3.3. Since 30 million Filipinos are dirt poor, talagang maralita sa lahat ng maralita, ay maraming nagugutom dito sa ating bansa. So, isipin natin na mapapakain din natin niya. Kung kagaya doon sa nangyari sa Ebanghelyo, sabi ni Raymond Brown at saka ni William Barclay, napahiya yung iba, nagbahagi na ng kanilang baon, so hindi masyadong napakarami na ang dinagdag ng milagro ni Jesus. God does not make miracles all the time. Sabi ni St. Thomas Aquinas, grace supports nature. Halimbawa, kung generous, dadagdagan pa ng Diyos siya. Kaya, 12 baskets po. 15 kaing, 15 tiklis na puno ng pagkain na sumobra. Grace supports nature. Hindi puro grace lang yan. Sabi siguro ng mga Diyos, aba, maganda ito. Kung siya ang hari natin, lagi na lang tayong naka-recline dahil magmimilagro siya.
He will multiply the loaves. Hindi na tayo magtatrabaho. Hindi, gusto ng Diyos yan. Kaya, since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. Binahagi na tayo ng Diyos ng kanyang creative power. We can produce food. Pero anong nangyayari? Nagmamadali din tayo. Tinatambakan natin ng chemical, tinatambakan natin ng pesticide, kung ano-ano pang weed killers ang nilalagay natin. So, ang nangyayari, nagiging disyerto, hindi na productive yung ibang bahagi. Dahil masyadong acidic na yung lupa. Kaya maraming bata, undernourished, kulang sa pagkain. Pag kulang sa pagkain, yung 3.3 million, hindi natin mapapakain, underdeveloped ang brain yan. Paglaki niyan, pagdating sa school, hindi na matuturuan yan ng coding, computational thinking, dahil yun ang kakailanganin sana para sa digital economy na darating. Puro artificial intelligence, blockchain technology, robotics na ang maghahari sa buhay natin. Kaya para maihanda ang mga bata, dapat maturuan. Computational, paano mo maturuan yung hindi masyadong developed ang brain? So may undernourished na mga bata, mayroong malnourished na mga bata, may kinakain naman, pero puno ng kemikal. Puno ng hindi maganda para sa kanilang kalusugan. Sisingilin yung mga batang yan. Yung mga may edad na nga, sinisingil na ngayon. Heart problems, high blood pressure, diabetes, 5 million diabetics in the Philippines. Tiba-tiba yung pharmaceutical company na gumagawa ng metformin. Tsaka marami na rin nag-i-injection ngayon. May mga pari pa kami, nag-i-injection na ng insulin. Gustong-gusto natin ng matamis sa ating kultura. Tapos hindi na tayo naglalakad, lagi na. So, malnourished na tayo. Yung may sapat sanang kinakain, hindi maganda yung kanilang kinakain. Hindi maganda para sa kanilang katawan. At unti-unti na rin, mayroon na ring over-nourished. Lalo na yung mga mayaman, ang dami ng obese sa mga bata nila. Hindi rin maganda yan. So kung titignan natin, pakainin ninyo yung mga nagugutom, tamang pagkain. Hindi maging undernourished, hindi magiging malnourished, hindi magiging overnourished ang mga Pilipino. So anong gagawin natin ngayon? Manalangin tayo na makakayanan natin yan. Pangalawa, yung solidarity, kagaya ng pinakita dito sa Ebanghelyo, sabi ni Raymond Brown, saka ni William Barclay. Share. Hindi mo naman kailangan, bakit punong-puno yung refrigerator mo, pagkatapos pag nabulok yan, tatapon mo, parang yung mga pinsan ko sa Chicago. Kasalanan na yun. So, titignan natin, manalangin tayo ngayon for food security. Yung matitiyak natin na may kakainin tayo ng nourishing food. Sustainable agriculture ang hinahanap po natin. Yun ating ipanalangin. Ngayon, prayer and work naman, ora et labora, ganito naman ang ating work. Noong Miyerkules, nag-pre-registration seminar na ang Laudato Si Consumers Cooperative. Naghingi akong permiso kay Bishop Ongtioco, pumapayag na rin yung ibang mga obispo. Organisahin ang mga tao sa parokya, may ilan dyan, gagawin nating order taker and delivery officers. Tapos may cellphone sila, inoorganisa na rin yung mga magsasaka, mayroon silang app na kabukiran. Ang app natin sa Laudato Si Consumers Cooperative ay Kalakalan. Kikita ng mga
order taker and delivery officers kung ano yung andon at saka magkano, orderin nila, papadala sa supply chain distribution network, dadating sa mga parokya, i-repack, ipapadeliver sa bahay ninyo. Mas mura kasi wala na yung mga middlemen, mga negosyante, bilyonaryo na, kinokontrol pa rin ang presyo doon sa mga bagsakan centers, hindi kaya ng Department of Agriculture. Kaya yung DA naghahanap ng ibang pamamaraan, may ikadiwa, yung mga pitron at saka mga sisika po sila. Pero mahirapan talaga tayo kung yun pa ring sistema na yung mayaman, lalong yung mayaman, yung mga hirap, lalong dumadami yung mga anak. So ipanalangin po ninyo at tulungan pagkatapos yung Veritas e-trading network na naglalayon na in-network using an e-commerce platform at saka digital currency, ini-network yung mga magsasaka, mangingisda sa mga consumers at customers nila dito sa Kamaynilaan. Panalangin ninyo na matupad yan para makapagbigay tayo sa inyong mga pamilya ng nourishing food. Hindi undernourished, hindi malnourished, hindi overnourished, nourishing food na kaya ng lahat. Hindi lang yung mga mayayaman dapat ang magkakaroon ng healthy food dahil sila lang nakakabili. Kung ayusin po natin ang economic system, kung gagamitan natin ng Fourth Industrial Revolution tools, masusunod natin yung sabi ng Panginoon na bigyan nyo sila ng pagkain. At pagdating sa huling paghukom, sasabihan tayo, I was hungry, you give me food. I was thirsty, you give me drink. Panginoon, saan ka naman namin nakitang nagutom? Yung pinakain namin yung mga bata doon sa squatter area. Yung pinakain namin yung mga dumagat doon sa bundok na nahirapan ng kumain. Sasabihin ni Jesus, when you did it to those children and to those indigenous people, you did it to me. Come, enjoy eternal life in the kingdom of my Father. So let us pray during this Mass. Especially the Eucharist is closely connected with food. Bread and wine. Coming from the earth. So we should take care of the earth. Otherwise, we would have no more bread, we have no more rice, we have no more water to drink. Hear the cry of Mother Earth, hear the cry of the poor, Laudato Si, sabi ni Pope Francis. Yun ipagdasal natin sa misang ito.